300 million pesos kapalit ng hindi pagkanta sa korupsyon sa flood control projects. Yan daw ang pinang-blackmail ng social media personality na si Franco Mabanta kay dating Speaker Martin Romualdez. Kaya siya inaresto ng NBI kasama ang 4 na iba pa. Para sa iba pang detalye, live mula sa NBI headquarters sa Pasay, may Express report si Gio Robles. Gio, ano ba ang kinakaharap na kaso nitong si Mabanta at nung iba pa niyang mga kasamahang naaresto? Ruth, reklamong extortion mula mismo kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang kinakaharap ngayon ni Franco Mabanta at 4 na iba pa. Bago magtanghali kanina, iniharap ng NBI sa media si Mabanta na siya ring founder ng Peanut Media Network, isang online media platform. Arestado sa entrapment operation ng NBI si Mabanta at 4 na iba pa dahil nga sa reklamong extortion o pangingikil. Pagkukumpirma ng National Bureau of Investigation, mismong si Congressman Romualdez ang complainant. Sa press briefing kanina, denetalye ni NBI Director Melvin Matibag na humingi umano sina Mabanta ng 350 million pesos kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng expose kaugnay sa dating House Speaker. Kalaunan, ibinaba umano sa 300 million pesos ang hinihingi ni Mabanta na babayaran sa 4 na tranche o 4 na hulugan na tig 75 million pesos. May video na tinukoy si Matibag na ginamit daw ni Mabanta para i-blackmail si Romualdez. Pero kanina, Ruth, sa press briefing, nilinaw ni Matibag na wala pang kasiguraduhan kung ito nga ay may kaugnayan nga sa flood control project. Sa ngayon, sasailalim pa yan sa forensic analysis ng mga operatiba ng NBI ang sinasabing video. Sumama ang News 5 sa operasyon ng NBI kagabi na aresto sila Mabanta sa isang exclusive village sa Pasig at nakipagkita sila Mabanta sa isang agent na nagpanggap na tauhan ng dating House Speaker. Nang matanggap ang mark money, dito na gumalaw ang mga operatiba ng OTCD. Mula Pasig, dinala sa NBI dito sa Pasay headquarters sina Mabanta para sa booking procedures at medical. At hanggang sa ngayon, sa mga oras na ito, 2:35 ng hapon, nandito pa rin ang grupo ni na Mabanta at nakatakda silang sumailalim sa inquest proceedings sa Pasig City Regional Trial Court at dadalhin sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa sina Mabanta. Dumating na rin ang legal counsel ni na Mabanta at ang kanyang mga kasamahan na inaresto ng NBI pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Ruth. Gio, alam mo merong kumakalat sa online na umano'y parang video ng phone call, no? Na dito daw kay Mabanta. Ano ba, bahagi ba yan ng ebidensya? Ano ba daw ang mga hawak ng NBI laban kay Mabanta? Alam mo, Ruth, kinumpirma sa atin yan kanina ng isa sa mapagkakatiwalaang source natin dito sa NBI about doon sa kumalat na phone video ng conversation nila umano ni Franco Mabanta pero tumanggi na magbigay ng detalye yung NBI kaugnay dyan. Sa ngayon, sasailalim din sa investigasyon kung paano kumalat ang video na yon dahil yun ay paglabag sa wiretapping law. Ruth. Yung isa pa, Gio, ano naman daw ang naging papel nung 4 na kasamang naaresto doon sa pangingikil umano ni Mabanta at pareho lang ba sila ng mga kinakaharap na reklamo? Pare-parehong reklamo na kinakaharap nito ni na Mabanta at 4 na iba pang naaresto, which is robbery, extortion ayon sa NBI. Yung 4 na kasamahan ni Mabanta, kabilang daw dyan sa kanila, isa doon ay incorporator nitong Peanut Gallery Media Network, isa yung accountant at yung dalawa ay hindi pa na-identify kung ano yung kanilang role sa grupo. Ruth. Yan po ang Express report ni Gio Robles live mula sa NBI sa Pasay. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.